kailan natin magsimulang maramdaman yung diwa ng Pasko? Kailan natin maramdaman na, uy, parang Pasko na yata? Hindi po ba yung ating matuklasan o napanood man sa telebisyon, lalong-lalo na sa social media, na pagdating ng ika-31 ng Agosto, merong sisilip na songwriter, tapos kakanta pa siya. May ikakanta siya na yun yung pambukas ng Pasko. Ika nga, whenever I see girls and boys selling lanterns on the street. Kung kakantahin na niya yan, parang nasa isipan natin, uy, Pasko na yata, magsisimula na ang Pasko. Meron pong isang statistician, na nagsasaliksik siya, ano raw ang bumubuo ng diwa ng Pasko? What constitutes the Christmas spirit? So what he did was to make a word count of the infancy, the birth and infancy narrative. Yung kwento patungkol sa kamusmusan, patungkol sa pagsilang ng ating Panginoon doon sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo at kay San Lucas upang mapag-alaman alin sa mga damdamin natin ang palagiang binabanggit. So there is this statistician, he did that study. And according to St. Thomas Aquinas, there are 11 human emotions. 11. Banggitin lang po natin. Love, desire, joy, hatred, aversion, sorrow, hope, despair, courage, fear, and anger. Ito ang mga damdamin daw natin ayon sa itinuro ni Santo Tomas Aquino. Love, desire, joy, hatred, aversion, sorrow, hope, despair, courage, fear, and anger. Ano sa palagay ninyo ang damdamin na bumubunga sa diwa ng Pasko? Alin sa mga emosyon, damdamin na binanggit natin mula kay Santo Tomas Aquino ang palagiang binabanggit sa salaysayin ng pagsilang at kamusmusan ng Panginoong Hesus na ating matatagpuan sa mga ebanghelyo ni San Mateo at San Lucas. Ano sa palagay po ninyo? So according to this statistician, he said that in the first place is the emotion of surprise or awe with a word count of 5. Pagkagulat, pagkabigla, pagkasindak. Surprise or awe. Yun po ay ang nasa ikatlong pwesto kung ano yung damdamin ng Pasko. The second place, according to the statistician, goes to the emotion of joy and gladness. Kagalakan, kasiyahan. 10 word counts in its favor. Ano kaya yung unang pwesto? Anong damdamin kaya ang umiiral? Itong damdamin na palaging binabanggit sa Ebanghelyo na nagsasalaysay ng pagsilang, kamusmusan ng Panginoong Hesus. So according to this statistician, the first place goes to the emotion known as fear. Fear. Pangamba, pagkatakot, pagkasindak. 13 words counted in its favor. Kaya isipin natin na dapat pala yung ating pagbati ng Pasko ay hindi Merry, Happy Christmas. Dapat pala ay isang
nakapanghihilakbot, isang kakilakilabot na Pasko sa inyo. A very scary Christmas to you. Bakit nga ba? Dahil yun ay ang unang pangunahing damdamin umiiral sa unang Pasko nang isinilang yung ating Panginoon. The first Christmas was an event wrapped in fear. And it was understandably a most frightening event to the people most involved in it. Isipin ninyo si Maria, kung nalaman niya na hiniwalayan siya ni Jose, nagdadalang tao si Maria, at yung malabo yung pinag-amahan ng bata na nasa kanyang sinapupunan, alam niyo kung malaman yun ng mga tao, ang gagawin nila, parusahan si Maria. At ayon sa batas ng mga Hudyo, ang parusa ay kamatayan sa pamamagitan ng pagbabato. Sino ang hindi matakot niyan? Sa ating ebanghelyo, nanaginip itong si Jose. Nanaginip siya, lumapit sa kanya yung anghel. Anong sinabi ng anghel kay Jose? Dahil may balak si Jose, hihiwalayan ko si Maria. Hindi naman anak ko yung nasa sinapupunan niya. Kaya sa pamamagitan ng panaginip, nagpakita yung anghel sa kanya at sinabihan siya, Jose, huwag kang matakot. Natakot nga si Jose, kaya sinabihan siya, Joseph, do not be afraid. Naging pugante nga yung mag-anak, kaya lumikas sila. Sa panaginip na naman, sinabihan si Jose, dalhin mo yung mag-ina, punta kayo sa Ehipto, may banta sa buhay ng bata. So what does this tell us? It tells us that the original Christmas story unfolded in a way that was far from peaceful, that was far from joyful. The original Christmas story transpired in a world of violence, in a world of uncertainty, in a world of rejection, in a world of political instability, in the world of economic crisis, and in one word, in the world of fear, pangamba. Kaya sabihin natin, fear is the original Christmas emotion. Fear is the first Christmas spirit. The original Christmas story is no different from the many Christmas pasts we may have celebrated, and also for future Christmases that we will celebrate. Kaya yung unang Pasko, nung nakaraang 2,000, inilahad sa atin sa sitwasyon ng panganib, pangamba, pagkakatakot. Kaya ang pinaka-importante na bilin ng Pasko ay yung pahatid ng anghel kay Jose sa panaginip na ating narinig sa Ebanghelyo ngayon. Jose, huwag kang matakot. Bukas, marinig na naman natin yung anghel na si Gabriel doon si Zacarias sa templo sa Jerusalem. At anong sinabi ng anghel kay Zacarias? Manganganak yung asawa mo, kahit matanda na, kahit baog na, manganganak siya. Walang imposible sa Diyos. Sinabihan si Zacarias, Zacarias, huwag kang matakot. Sa Biyernes, yun din ang ating maririnig mula pa rin sa anghel na si Gabriel na nagsabi kay Maria, Maria, huwag kang matakot. Ikaw ay kinalulugdan ng Diyos. Do not be afraid. So in other words, though we live in a world of doubt, we live in a world of uncertainty, we need no longer live in fear because God has gifted us with His presence in the person of His Son. Do not be afraid. Mga salita ho ito na hindi lang nagmula sa bibig ng anghel, nagmula ito sa mga banal na mga
labi ng ating Panginoong Jesus. So the heart of the Christmas message is not about peace. It is not about joy. Because peace is elusive. Joy is fleeting. Ang kapayapaan, mailap. Ang kagalakan, panandalian. So the heart of the Christmas message is courage, katapangan, kagitingan, one of the emotions identified by St. Thomas Aquinas. Courage, do not be afraid. Ano ang ating mga pinangangambahan ngayon? Ano ang dahilan tayo ay nababalisa, natatakot? Ano nga ba? Ang daming mga isyu sa ating buhay, sa ating lipunan. That is the question we ask today. What am I most afraid of in my life? What do I fear most? And while we each do that, perhaps it is also time to change the greetings written on our Christmas decors, the greetings that we say to one another. Hindi na Merry Christmas, Happy New Year. Siguro, pwedeng palitan natin yung pagbati ng Pasko. Probably we would say with the words from Jesus Himself, the very reason for this season, we would greet one another using the words of the Lord. Courage, do not be afraid, it is I.